Koalisyon at si Sir Janardan Teka, tatanong ko kung tama ako ng pronounce. Ladjong, siya po ay isang sustainable transport advocate at mula po sa Manila Bike Commuter. Good morning po, Good Dr. morning Mata po. at si Sir John. Tama ho ba ako ng pronounce? Yes, tama naman po. Good morning. Ayan. Good morning po. Thank you po sa pagpapaunlak po sa aming programa. Ako po si Zander. At ako po si Angel. Ito po ang una nating katanungan kasi meron po kayong panawagan na gawing walkable, bikeable at people-friendly ang EDSA. Yes po, totoo po Miss Angel and Sir Zander. Ang aming panawagan po sa ating Presidente Bongbong Marcos na mas maging walkable and bikeable po ang ating EDSA. At napaka-importante po ito para sa 96% ng mga taong alam nating mananakay. Ito hindi lang sa Metro Manila, kundi sa mga dumadaan din lang sa EDSA. Opo. Ma'am, possible pa ba? Ano ho yung mga infrastructure na programs na sa palagay niyo po ay pwede pang gawin sa EDSA? Yung kasalukuyan po natin kasi ngayong EDSA, parang minsan nga ayaw mo nang dumaan dyan. Ayaw mo na maglakad dyan. Opo, kung pwede lang lumipad at mag-teleport dahil po sobrang traffic po dyan. Yes, no. Siguro ako na lang muna, no. Napakarami pong opportunities para ayusin natin ang EDSA, no. Kasi sa sobrang traffic, sa sobrang dami ng kotse, four-wheeled na mga vehicles na nagpa-play dyan, kung tutuusin naman po, para sa mga tao, no, pedestrians, commuters, bikers, no, ang yung infrastructure na naroroon, yung sidewalk, no, kung nakita nga po natin sa screen ngayon dito, dahil hindi po ako magkasya as an ambulant wheelchair user po. We tried, no, to fit ourselves dun sa gilid pagbaba ng hagdanan from the Kamuning Bridge. But what happened, I cannot fit with my own wheelchair. So what happened, we went, no, dun sa road wherein what if, no, the safety of people, because there are lots of wheelchair users na nagro-roll lang po, sinasamahan ng kanilang mga asawa, nagdadaan along EDSA kasi hindi nga po accessible, no. Pangalawa, maganda po yung ginagawa ngayong infrastruktura sa sidewalk natin. Ngunit subalit datapwat. Ako rin po ay nababahala, no? Wag po sana itong tokenism lamang. Sana po tingnan din natin. We know for a fact na mahirap talagang ilipat yung mga meron ng nakapwesto doon sa along. Pero maraming paraan, no? Kung gusto, maraming paraan. At alam po natin, may mga magsasakripisyo pero hindi po naman dapat kami na nasa taas ng pyramid, no, sa hierarchy, mga naglalakad, pedestrian, vulnerable road users. And yun po sa akin. Maraming low-lying fruits po dito. Pero syempre, napakaganda rin po yung suporta na binibigay ng ating mga ahensya ng gobyerno sa panawagan ng ating presidente with DOTR and of course DPWH. Ngunit marami pa pong dapat gawin. Opo, sa mga nakikinig po sa radyo, ipinapakita ho natin sa ating live streaming, yun hong video ni Dr. Maureen. Kayo po yan, ma'am, no? Kayo po ay PWD. Yes po. Person with disability po ako, sir. Opo, at kayo po ay naka-wheelchair at base ho dun sa inyong ginawang practical example, imposible para po sa mga naka-wheelchair na dumaan sa EDSA, sidewalk. Yes po. Sa nakakalungkot po, yes. Sana Kasi po hindi lamang po yung paggawa doon. Doon kung saan po kami pupunta o aalis, sana po yung connectivity man lamang po. Naiisip po yun. Oo, tsaka ganun din po Dr. Maureen, kapag sa mga estasyon po ng LRT, ng mga MRT, kadalasan po ay hindi accessible dahil hindi gumagana yung mga elevator. Totoo po yan, no? May mga kasama po ako dating mga naka-wheelchair with cerebral palsy, mga quadriplegic po, no? At marami pong nagpa-fly along MRT and LRT. Sobrang pasakit po talaga sa amin. Imagine niyo po sa amin po, hirap na po kaming mga may kapansanan, lalong-lalo na sa may mga physical disabilities. Paano rin po sa mga nakatatanda, sa mga may mga batang kasama, yung mga tradespeople na ang kaya lang po ay LRT at MRT, no? Mga nagbubuhat ng mabibigat, yung mga may buhat na mali-maleta.
Opo. Si Sir John Ardan, si Manila by Commuter, sikat to sa social media. Oo, Baka eh. napanood nyo na po si Opo. Sir. Sir, sa inyo pong panig, ano naman ho yung inyong rekomendasyon at panawagan din po sa pamahalaan? Yes, so kasi nangyari po, dumaan kami doon sa bagong gawa na ngayon binibida kasi ngayon ng DPWH yung bagong gawa na parte ng sidewalk improvement, which personally I actually commend them for doing so kasi kailangan talaga ma-improve yung sidewalk. Ang problema, yung bike lane nilagay nila doon sa sidewalk. Yan, kung makikita nyo, pati yung yellow strip for the visually impaired, magkakasama siya. Kasama niya yung sidewalk, kasama niya yung bike lane. Tapos, ayan may doon sa pababa ng hagdan, kung Oo. nagbabike ka dyan, tapos biglang may bumaba sa hagdan, delikado kayo parehas. Tapos Nasagasaan. malaglag kayo sa kalsada. Correct. So, yun yung problema kasi hindi siya, ang nangyari dati, yung bike lane, class 2 kasi dati yung bike lane na nandun sa EDSA. So, nandun siya, protected siya, tapos nandun siya sa main road. Wala siya sa sidewalk. So ngayon, binalik nila as a regular lane yung dating class 2 bike lane, tapos pinilit nila maging class 1 bike lane. So, ang nangyari, imbis na lumapad yung sidewalk, Oo. dahil gusto pala nilang pagsama yung bike lane at yung sidewalk, committed siya kasi parang pinagkasa lahat yung mga may visual impairment, yung kumbaga pedestrians and bike lane, na supposedly if we follow the National Transport Policy tsaka yung mga Philippine Road Safety Action Plan, dapat pinaprioritize yung safety and yung mga pedestrians and mga bicycle users. Kaso lang yun nga, makikita natin dito, parang bumabalik na naman tayo dun sa ayaw nila magtanggal ng regular lane nilagay nila yung bike lane sa sidewalk. Oo, ang sinasabi kasi Sir John Ardan ng MMDA, parang nasa 1,700 lang naman daw po yung mga nagbibisikleta dyan po sa EDSA. Kumbaga, Versus dun sa mga naka-4 wheels. Naka-4 wheels, kaya Yes, ginagawa nila. actually, Go ahead we po. contested that several times kasi yung data na ginagamit ni Chairman Artes was done during a storm. May bagyo yun nung nagbilang sila. 3 days sila nagbilang na may bagyo. Bakit naman doon nagbilang? Okay lang may bagyo. So, 1,700. Ang actual count kasi is more. With the mobility awards, ang bilang nila I think is 7,000 only on 4 portions of EDSA. And lang yon, ilang oras lang sila nagbilang. So, yun lang. Saka yun yung problema kasi with MMDA, they focus on the utilization instead of road safety. You have to focus on safety first before utilization. Hanggat hindi magiging safe yan, hindi dadami yung nagbibisikleta. Baliktad kasi nangyayari, wala namang gumagamit, tanggalin natin. Hindi, gawin yung ligtas para may gumamit. Yun ang dapat unang priority. Gawing ligtas yung bike lane, yung pedestrian, yung sidewalk, di ba? Yung mga nag-wheelchair, dapat gawin nating ligtas sila para meron silang magamit. Kaso sir, Hindi parang dapat utilization yung napansin priority. natin kasi nung sa ibang bansa, wag na tayo lumayo, sa may Singapore. Kumbaga parang nakahiwalay. Ang layo naman din ng Hindi, Singapore. Asya na lang. Oo. Nakahiwalay sige. yung bike lane. Kumbaga may parang barrier siya, Yes. naka-elevated. Dito kasi ang sinasabi ng ating pamahalaan, hindi na kasi. Ang dami ng mga sasakyan, 'di ba? Andiyan pa yung may motorcycle lane pa siya. So paanong gagawin siyang ligtas kung parang limitado lamang yung espasyo? Yun din yung we have to correct because sinasabi ang daming sasakyan but in reality, only around 12% of the population has access to cars. So bakit sila yung palaging may priority sa kalsada? We have to make it so that everyone is prioritized, which is majority ng mga nasa kalsada natin, public transport and active transport commuters. They make up 80+% of the road users natin ngayon sa Metro Manila. Diba? So, yun nga. Ang problema rin kasi sa EDSA, may iba't ibang portions yan na makitad, merong And sa road, sa road infrastructure, para maiwasan may mga bottleneck, dapat, level yan all throughout. Kung 2 lanes lang talaga siya at yun yung pinakamakitid niya, dapat yung buong EDSA, 2 lanes lang for private vehicles.
Dahil ang nangyayari kasi merong part na 4 lanes, may part na 3 lanes, may part na 2 lanes. So nagko-cause talaga siya ng congestion. Sa kanya, we really have to change our mindset na mabago na siya. Kasi the more we prioritize motor vehicles, especially cars, the more na magta-traffic. Kasi mas maraming gagamit ng cars. And we've already, nakita na natin ngayon na tumaas yung gasoline. Maraming non-essential na private vehicle use. Kasi kung essential sila, dapat nandyan pa rin sila sa kalsada regardless of the increase of prices. Pero alam natin, hindi rin essential yung private car use. So we have to make it so na ma-prioritize yung public transport and active transport para hindi tayo lahat nagsisiksikan sa kalsada. Kasi napaka-inefficient ng kotse sa road space. Opo. Kay Dr. Maureen, meron na ho ba kayong parang communications with DPWH o kaya po ay sa Office of the President para ho maiparating yung inyo pong mga panawagan? Yes po, meron po kami, no? Nung inauguration po nung sa Kamuning Bridge, nagpaabot po kami ng letter of support actually to make our EDSA more walkable and bikeable. Ngunit, no, habang nandoon po ako, kasi sabi ko nga po as an ambulant wheelchair user, meaning I use a pair of crutches sa short distances, and kapag napagod to preserve my energy, I use wheelchairs po. Lalo na po nung, it started actually January, but it started long before, kapag malayo po talaga yung lalakarin. So what we observed, no, we were there during that day, no, I tried to go to the area where yung mga bus po ay attempted to ride a bus, no. So ako po kasi very important po sa akin, hindi lang yung infrastruktura, kundi yung paano po ako magko-connect sa pupuntahan kong lugar. Correct. Oo. Unfortunately, hindi po kasi lahat talaga ng bus ay may rampa. Mga P2P po, yan, I've experienced that. Ay mga kasama ko po ay may mga ganong rampa. Pero majority po of the buses, kasi baka po sabihin nila, nagpukutingting po kami ng mga nakikita namin sa ground. Hindi po, no? Siyempre, yun lang din po yung experiences namin. Dahil affordability, isa po talaga sa kino-consider din namin sa part namin. And then, nagkausap naman po din kami, another is, paano po ako lilipat sa kabila? No, kung sasakay naman po ako ng MRT. Unfortunately, na-mention naman po sa akin, binuhat po ulit ako, no, sakay-sakay sa wheelchair, no? Kasi wala pa nga doon daw po ngayon na pinag-iisipan pa kung saan nga daw po muna nila ilalagay yung kung maglalagay sila ng lift ulit from pag ang passenger mo bumabai ka ng bus lane at pupunta sa kabila. So hagdanan po muna sa ngayon. But they are thinking where to, no? Tinitingnan pa po nila. Yan. And then pagdating ko po sa kabila, yun nga po ang nangyari. So, aside from that, nakakatuwa po dahil sa Move as One Coalition po, yung mga membro po natin, mga volunteers natin. Siyempre, hindi lang po si Mau, no, representing the disability sector. Marami po kaming sektor, no, na nakakakita. Nakakatuwa po dahil yung lente po ng inclusion, no, ay naririyan din po sa kanilang lahat, no. At yun nga, ilan po din sa amin ay nakikita namin talaga na yung na-mention katulad ni Jan kanina na mga nakita niya, the comments, no, pwede ko naman na sabihin, no, we're pulling in comments actually, no, to provide feedbacks to our government agencies para habang hindi pa po tapos, baka may mga remedyo pa, no? And ang kagandahan naman po, una, sabi nga ni Jan kanina, we commend them, no? Pangalawa, maganda naman po pag yung pag-receive nila kapag nagko-komento o nagre-recommend naman po kami. Yan, we're here, no, to support also yung mga ginagawa pong magaganda. Pero syempre, we're also here to point out things na alam po namin habang ongoing po yung mga paggawa is pwede pang magawan, no, base sa mga specifications and technicalities na at sa lived experiences din po namin. Opo, doon sa mga litrato po at sa video na ating nakita, Dr. Mau, ano, meron po doon litrato na kasama niyo po si Pangulong Marcos. Ano po ang commitment po ninyo niya sa inyo po, Dr. Mau? Yan, yung kanya pong commitment po na ever since naman po na binababa rin po niya sa DOTR sa kasi DPWH na susuportahan niya po ang pagkakaroon ng bikeable and walkable EDSA
kasama po dyan yung accessibilidad na sinisigurado po niya na kasama ang mga vulnerable road users. Yun nga lang po, sana po hindi tokenism. No, yun po yung aming ang tawag doon pag-aalala. Kaya po nandito po kami, masugid po kami nagpupush. At syempre, yung lente po ng pagtingin ay nandito po. Hindi po mang-away, kundi tulungan po, kakibat po ng kanyang suporta para sa mga vulnerable road users po. Si Sir John po, sa inyo ho bang palagay talagang poorly planned o kaya parang itong Metro Manila itinayo ng walang kaplano-plano? Mahirap na masabi kasi talagang ang daming nangyari, di ba, with our history, na dati meron tayong sobrang extensive tram na actually tayo yung nauna, yung Tranvia, tayo yung nauna sa Southeast. Wala na kasi yun Southeast Asia, oo, pero yun nga dahil sa World War, di ba? Tapos napalitan tayo ng US na sila actually yung medyo nag-push sa atin, naging car-centric yung infrastructure natin because of the influence of US. So, yun. So ngayon naghalo tayo with yung Spanish style, yung sa European style na talagang magkakadikit yung mga bahay kasi mas kailangan dilig yung church, dapat walkable. So ganun yung towns natin before. Tapos nga napalitan ng US na baliktad naman. Na sa kanila malalayo kasi kailangan priority yung movement ng kotse sa kanila. So, ngayon, kailangan natin bumalik dun dahil sa atin, lalo na dito sa sa Pilipinas, kung buong Pilipinas ang pinag-usapan, parang ang bilang natin is nasa 6% lang ang may access sa kotse. So, sobrang liit. Kumpara mo sa US or sa ibang bansa. Sa US, nasa 87% sa kanila ang may access sa kotse. Tapos sa ibang European countries, more than 60%. So sa atin na sobrang liit ng percentage ng mga car users pero sila yung priority sa kalsada. Yun yung nagiging issue kaya sobrang congested ng kalsada natin. Sana mabago yun na mas maging inclusive yung priority. Ma-priority lahat. Yung mga naka-wheelchair, mga naglalakad, mga nagbibisikleta para lahat tayo makagalaw regardless kung ano yung gamit natin. Opo. Hindi naman natin sinasabi na dapat wag na magkotse. No. Sinasabi natin, lahat mabigyan ng access para hindi lahat kailangan magkotse. Lalo na ngayon nga, nakikita natin na hindi naman essential yung car use eh. Kasi kung essential siya, dapat hanggang ngayon traffic pa rin. Nakikita natin na hindi talaga essential yung car use. So, yun nga, invest in public and active transport para lahat tayo makinabang, including car users. Opo, bukod po dun sa public transport, Sir John and Dr. Mau, would you recommend na yung isang lane, yung outermost lane po ay i-reconstruct to a bike and a walkable lane? Ganun ho ba yung isa ho sa mga nakikita natin? Opo. Actually po, na-mention nga yung sa ibang bansa, no? Sa ibang bansa, pwede naman pong pagsamahin, pero may enough space po. Hindi naman po pwede kasi mauna yung naka-wheelchair, susunod yung nakabisikleta, di po ba? So they go side by side. At definitely kami po, ayaw naman namin maging barrier din kami sa mga kapwa namin gumagamit ng sidewalk at gumagamit din ng bisikleta. Ayaw po namin pag-awayin ito. Siyempre, ang gusto po namin itong corridor natin sa EDSA is mas maging parang ensuring, aside from being walkable, bikeable, accessible, syempre that it should be road safety, no, to everyone. Yun din po yung, at the same time, the air we breathe in, hindi po ba? Kaya nga po sana tayo nagbabawas, wag sana mas maging car-centric, although sabi nga ni Jan, ayaw nating maging ang tawag doon, dahil lahat naman din po tayo gumagamit ng kotse, pero bawas-bawasan natin ang paggamit ng sasakyan na pampribado dahil may mga options naman po o may mga choices tayo, no, which is option A or option B or option C po. Opo. Ito hong pinapakita namin ngayon sa ating live streaming po ay from Iloilo City. Ang kanila pong premise, sila po ay walkable city. So, yun hong kanilang parang Commonwealth Avenue, nilagyan po ng isang lane dedicated po para po sa bike, sa wheelchair at saka po sa pedestrian. Nagawa po actually ng Iloilo.
Yeah, Sir Sander, we have to take note also na hindi lang naman po sa mga taong may kapansanan, hindi lang naman po naka-wheelchair ang naglalakad. Correct. May Opo. mga nakasaklay. So yung upuan din po sana, no, na on the side din po na po pwede. Siyempre may mga nakatatanda din, may mga mabibigat din na bitbit o mga maleta. Kasi mas priority po nilang mag-commute, bitbit yung mga luggages nila. Kasi ang mahal-mahal na nga po ng gasolina, ang mahal-mahal po ng TNVS, mahal-mahal ng taxi. Ano po, so hindi po talaga din namin kaya. So, number one, accessibility. Number two is affordability, no? Number three, how appropriate our sidewalks are and our bicycle lanes are. Yun po, napaka-importante nun. Opo, Sir Jan? Yes po. Yun lang the reason why I basically called out yesterday kasi nga parang bago pa sana matapos, maayos na yung mga design flaws na nakikita namin. Kasi sayang sayang kung matapos na naman to, tapos hindi na naman gagamitin kasi hindi siya maangkop sa standard. Kasi yun yung nakikita ko dito eh. Since kung yun nga, kung nakita nyo, sobrang kitted niya. Yan, sobrang kitted nung space para sa naglalakad, tas para sa visually impaired, tsaka para sa nagbabike. Ang mangyayari niyan, hindi yan gagamitin ng mga Correct. nagbibisikleta at magbibisikleta sila sa main road. Yun ba yung gusto natin mangyari? So, nung mangyayari, sasabihin, o bakit hindi nyo ginagamit? Dinagyan na nga kayo ng bike lane kasi hindi nyo ginagamit. Eh kaya namin hindi ginagamit kasi hindi siya usable in the first place. Diba? So, yun nga. Yun lang yung panawagan namin na sana, ngayon pa lang na nagsisimula pa lang yung EDSA rehabilitation na ano na siya, tama na or maayos na yung design from the start para hindi na tayo pabago-bago ng kasi from class 2 na yan na protected bike lane Oo. diba? Kung gagawin nilang class 1, gawin nila sundin nila yung standard. Ang standard ng class 1 bike lanes na shared with pedestrians is at least 3 meters wide. Yung pinakamakitid niya is 3 meters dapat. Opo. Pinakamakitid yun hindi yun yung max, yun yung minimum na width ng shared lane. Sir John, nakita natin kamakailan yung mga video po ni General Torre na siya'y nagbibisikleta sa EDSA papasok sa kanyang opisina sa MMDA. Meron na po ba kayong ugnayan nang sa ganun kahit papaano siya po ay nandiyan sa pwesto, baka maikonsidera yung ganito po? Kumbaga, ano siya bike and commuter din siya. Oo. Yes po, I was there nung inauguration ng end-of-trip facilities, which we commended General Torre for doing that or for having that initiative. And yun nga, natutuwa kami kasi meron ngayon sa MMDA, meron kahit na papaano, yung general manager nila is an active transport user. Kasi for the longest time, sobrang medyo in conflict kami with MMDA. So, pero at the same time, sabi nga namin, sana ang mabago sa MMDA, yung mga polisiya nila mismo. Para sa ganon, kahit na sino man maupo, mapipilitan siyang sundin yung mga policies na maging mas people-centric, na mas pinaprioridad yung movement ng mga tao kaysa sa sasakyan. Kasi kung naaalala nyo, medyo nagkaroon kami ng conflict with them nung consultation with the MMDA LED ban, kung saan sinasabi ni Chairman Artes na kawawa naman yung mga car dealers sa EDSA. So, hinarangan niya yung sidewalk improvement project ng Active Transport Office ng Department of Transportation. He admitted nung consultation na hinarangan niya talaga. Which is, yun yung problema. May mga policies na tayo. Meron tayo ng Philippine Road Safety Action Plan, meron tayong National Transport Policy. All of these prioritize the movement of people over cars. Pero hanggang ngayon, yun nga, meron mga personalities within government na hinaharangan kahit na yun na yung nasa policy. Batas. So, Opo. yun yan. Kailangan maayos yung policy. Pero yun, we really commend and gusto namin na ngayon meron kaming may alay kami kahit na papaano sa MMDA with General Torre. Opo. Siguro po mga huling pananalita na lamang po Dr. Mau and Sir Jan para po sa ating mga tagapakinig at tagapanood maging sa ating pamahalaan. Ay, sige. Johnny, would you like to be first? Sige pa. So yun lang po yung sa akin na when we do these infrastructure projects, we really need to take into account yung mga gagamit nito. Kasi hindi pwedeng parang masabi lang na nagawa na natin, yun na yun. Kailangan talaga ng proper consultation dun sa mga gagamit. At saka yun nga,
sana masunod natin yung mga guidelines natin ng government, like with DPWH, the Department of Public Works and Highways. Meron silang guideline nito sa paggawa ng Class 1 bike lanes na dapat merong angkop na width yung lapad para magamit, para mas maging usable siya sa lahat. Kasi yun nga, sayang yung pakikipag-ugnayan natin with infrastructure development kung hindi naman natin masusunod yung mga standard na ginawa natin. At yun nga, kailangan natin talaga mag-shift, lalo na ngayon habang tumataas yung gasolina at yung crudo, magkaroon na tayo ng mas sustainable. Huwag na natin antayin na kailangan may pandemic pa ulit, kailangan meron pa ulit na dumaan na crisis bago natin ayusin yung road infrastructure natin na mas maging accessible, mas maging inclusive para sa lahat. Opo. Thank you po, Sir John. Doc Dr. Mau. Mau. Yes po, thank you very much po, Miss Angel and Sir Xander for inviting us here. Number one, we commend the Philippine government, our President Bongbong Marcos, and of course, DPWH Secretary Vince and DOTR Secretary Banoy, in joining forces po para ma-ensure na accessible, safety, and inclusive ang ating EDSA. But through this EDSA rehabilitation, definitely we would want this to be a model project on road safety, accessibility, and inclusion. So, kung gusto natin itong maging road model project, why not set the tamang specifications na that the user will be using? No, it's for people. It's for people, Ika. And participatory is very important, no? Nasabi nga ni Jan kanina, consultations po na hindi lamang po sana sa simula at sa pag natapos na po yung isang proyekto. Kung ito po talaga ang gusto nating maging model project at alam po namin magiging basis, no, na mas maging para mas ma-duplicate, ma-replicate po sa ibang lugar dito sa Metro Manila at saka sa buong Pilipinas. Gawin po natin yung tama. Gawin po natin yung inclusive. May mga batas naman po tayong sinusunod. Bakit po kailangan mag-deviate tayo? At bakit kailangan may mga personalidad na kailangan sila po ang magkukos ng hindi maging sa katuparan po yung ina-advocate natin na maging makatao, safe, humane, accessible, and inclusive transportation system po. Maraming salamat po muli. Maraming salamat po, Dr. Maureen Mata. Siya po ang co-convener ng Accessibility and Inclusion Move as One Coalition. At si Sir John Janardan Ladjong, siya po si AKA Manila Bike Commuter sa social media, ay isa pong sustainable transport advocate. Maraming salamat po. Sa uulitin po, Ma'am at Sir. Thank you po kay Dr. Mau and kay Sir John, no, sa pagpayag po, no, pagpapaunlak sa ating panayam.